Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagtataksil? May mga pagkakataong ang pinakamatamis na halik ay siyang nagtatago ng pinakamapait na lason. Sabi nila, ang tiwala ay parang salamin. Kapag nabasag, maaari mo pa ring pulutin ang mga piraso, pero hinding-hindi mo na maibabalik sa dati ang refleksyon. Paano kung ang mismong taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong mundo ang siyang dudurog dito? Ating pakinggan ang pagsisimula ng paglalakbay ni Luningning. Ang unang narinig ni Luningning ay ang mga salita. Mga salitang tila mga bubog na bumaon nang sabay-sabay sa kanyang puso. Konting tiis na lang, mahal. Mapapasa atin din ang lahat ng pinaghirapan niya. Ang boses ay kay Kildap, ang kanyang asawa, ang lalaking 10 taon niyang minahal, pinaglingkuran, at pinagkatiwalaan ng kanyang kaluluwa. Ngunit ang mga salitang yon, hindi para sa kanya. Puno yon ng pananabik at kasakiman, isang tono na hindi pa niya kailanman naririnig mula rito. Nakatayo si Luningning sa dilim ng pasilyo. Ang malamig na hangin mula sa aircon ay tila nagyeyelo sa kanyang balat. Kanina lang, ang hangin na yon ay naghahatid ng halimuyak ng paborito nilang pagkain, beef salpicao na may kasamang garlic rice at isang bote ng mamahaling red wine na nakahanda na sa kanilang mesa. Inihanda niya ang lahat para sa kanilang ika-10 anibersaryo. Isang perpektong gabi para sa isang perpektong pagsasama. O iyon ang akala niya. Bumalik sa kanyang alaala ang pagdating ni Kildap kaninang 8:00. Sinalubong siya nito ng isang ngiti na kayang magpatunaw ng kahit anong pagdududa. Matikas ito sa suot na business suit, ang buhok ay maayos na nakasandal at ang mga matay kumikinang habang nakatingin sa kanya. "Happy anniversary, mahal ko," bulong nito sa kanya bago siya hinalikan sa mga labi. Isang halik na matamis, pamilyar, at puno ng kasinungalingan. "Naghanda ako," masaya niyang sagot habang inaayos ang kurbata nito. "Paborito mo." "Alam ko, kaya mahal na mahal kita, Ning," sabi nito at niyakap siya ng mahigpit. Naramdaman ni Luningning ang pagtibok ng puso nito sa kanyang dibdib at naniwala siyang ang tibok na yon ay para lamang sa kanya. Pagkatapos ng yakap na yon, biglang tumunog ang telepono ni Kildap. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon nito. Isang mabilis na pag-aalala na agad ding napalitan ng karaniwang ngiti. "Sorry, mahal. Work call. Importante lang. Sagutin ko lang sa study." Paalam nito. "Promise, sandali lang ako." Pumayag siya. Palagi naman siyang pumapayag. Ang tiwala niya kay Kildap ay kasing lawak ng karagatan. Hindi niya naisip kailanman na sa karagatang iyon, siya ay malulunod. Nagpunta siya sa kusina para kumuha ng isang baso ng tubig. At habang pabalik, sa tapat ng bahagyang nakabukas na pinto ng study, doon niya narinig ang lahat. Ang bawat salita ay isang malakas na sampal sa kanyang pagkatao. "Oo, alam ko. Pagkatapos ng lahat ng ito, tayo na ang magsasama. Villa Esmeralda, Maningning Gems. Lahat. Kailangan ko lang siyang kumbinsihin na pirmahan ang mga dokumento. Huwag kang mag-alala. Kilala ko si Luningning. Masyado siyang madaling mauto." Ang huling mga salita ay tila isang punyal na sumaksak sa kanya, paulit-ulit. Madaling mauto. Ganoon ba ang tingin sa kanya ng lalaking inalayan niya ng kanyang buhay? Isang kasangkapan. Isang hagdanan patungo sa yaman? Nabitawan niya ang basong hawak. Kumalabog ito sa sahig na gawa sa marmol. Ngunit ang tunog ng pagkabasag nito ay hindi man lang umabot sa kanyang pandinig. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong sa kanyang mga tainga at ang mabibigat na pagtibok ng kanyang nawasak na puso. Mabilis niyang tinakpan ang kanyang bibig, pinipigilan ng isang hikbi na nagbabantang kumawala. Hindi siya maaring gumawa ng ingay. Hindi pa. Sa isang iglap,
Lahat ng matatamis na alaala ay naging lason. Ang bawat ngiti, bawat yakap, bawat mahal kita ay naging isang malaking panloloko. Ang perpektong mundong binuo niya ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. Natapos ang tawag, narinig niya ang mga yabag ni Kildap papalapit sa pinto. Wala siyang oras. Mabilis ngunit maingat niyang pinulot ang malalaking piraso ng basag na salamin. Itinago sa ilalim ng isang paso ng halaman sa pasilyo. At naglakad, palayo na parang walang nangyari. Bumukas ang pinto. Lumabas si Kildap mula sa study. Ang muka ay muling nagliwanag sa ngiti na dati kanyang sinasamba. "Sorry, mahal. Work call," sabi nito sa kanya. Ang boses ay malambing at walang bahid ng anumang kasalanan. Pinilit ni Luningning na ngumiti. Ang pinakamahirap, pinakamasakit na ngiti sa buong buhay niya. Ang mga kalamnan sa kanyang muka ay nangangawit, ang kanyang mga matay nagbabadyang lumuha, ngunit tiniis niya. Itinago niya ang pagkawasak sa likod ng isang maskara ng pagmamahal. Dahil sa gabing iyon, habang ang kanyang puso ay dinudurog, isang bagay ang naging malinaw sa kanya. Natapos na ang pagiging biktima. Magsisimula na ang laban. Ang hapunan ng kanilang anibersaryo ay ang pinakamahabang pagtatanghal sa buhay ni Luningning. Bawat subo ng pagkain ay tila karton sa kanyang panlasa. Bawat lagok ng alak ay parang lason na dahan-dahang gumagapang sa kanyang sistema. Ngumiti siya. Tumawa siya sa mga biro ni Kildap. Nagkunwari siyang kinikilig kapag hinahawakan nito ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Para sa 10 pang taon at sa marami pang darating, sabi ni Kildap, itinaas ang kanyang kopita. "Mahal na mahal kita, Ning. Huwag mo sanang kakalimutan yan." Itinaas din ni Luningning ang kanyang kopita. Ang mga daliri ay nanginginig sa paligid ng babasaging tangkay. Nginitian niya ito, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Para sa atin," sabi niya. Ang boses ay halos hindi pumiyok. Sa loob-loob niya, isinusumpa niya ang bawat kasinungalingang lumalabas sa bibig nito. Ang bawat pag-arte ay nagpapatigas sa kanyang determinasyon. Tapos na ang malambot at mapagmahal na Luningning. Ang kaharap ni Kildap ngayon ay isang estranghero na nagtatago sa pamilyar na mukha ng kanyang asawa. Nang gabing iyon, habang nakahiga sila sa kanilang kama, ramdam na ramdam niya ang init ng katawan ni Kildap sa kanyang likuran. Dati, ang init na yon ang kanyang kanlungan. Ngayon, para iyong apoy na unti-unting sumusunog sa kanya. Nagpanggap siyang tulog. Pinakalma ang kanyang paghinga. Kahit na ang puso niya ay kumakarera sa loob ng kanyang dibdib. Pinakinggan niya ang malalim at panatag na paghinga ni Kildap. Ang hininga ng isang taong walang anumang konsensya. Naghintay siya. Hinintay niyang lumalim ang gabi hanggang sa sigurado siyang mahimbing na ang tulog ng kanyang katabi, ang kanyang kaaway. Dahan-dahan, maingat na maingat, inalis niya ang braso ni Kildap na nakayakap sa kanya. Bawat galaw ay kalkulado. Bumangon siya mula sa kama. Ang mga paa ay halos hindi lumilikha ng tunog sa sahig. Ang dilim ng kanilang silid ay kanyang naging kakampi. Ang kanyang patutunguhan, ang study, ang lugar kung saan gumuho ang kanyang mundo kanina. Ngayon, ito ang lugar kung saan niya sisimulang pulutin ang mga basag na piraso. Pagpasok niya, isinara niya ang pinto nang walang ingay. Ang tanging liwanag ay mula sa sinag ng buwan na tumatagos sa bintana. Ang silid ay amoy mamahaling pabango ni Kildap. Isang amoy na dati gusto niya, pero ngayoy nagdudulot sa kanya ng pagkasuklam. Saan niya sisimulan? Sinimulan niya sa mga drawer ng mesa nito, mga papeles ng negosyo, mga kontrata, mga resibo, lahat ay mukhang normal. Ngunit alam niyang may itinatago si Kildap. Isang taong kayang magplano ng ganoong kataksilan ay siguradong magaling din magtago ng ebidensya. Sunod niyang tiningnan ang mga estante ng libro. Hinawakan niya ang bawat isa.
Nagbabaka sakaling mayroon itong sikretong kompartimento. Wala. Umupo siya sa sahig sa pagod at pagkabigo. Tiningnan niya ang paligid. Kailangan niyang mag-isip tulad niya. Kung ikaw si Kildap, saan mo itatago ang iyong mga kasalanan? Sa isang lugar na laging nakikita pero hindi pinapansin. Ang kanyang mga mata ay napadako sa isang hilera ng mga lumang encyclopedia sa pinakailalim na estante. Bihira itong galawin. Lumapit siya at sinubukang hilahin ang isa. Ito ay mabigat at tila nakadikit sa likod. Ginamitan niya ng kaunting lakas at narinig niya ang isang mahinang kaluskos. Sa likod ng mga libro, may isang bahagi ng pader na bahagyang nakausli. Isang lihim na pinto. Nanginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan yon. Sa loob, may isang maliit na kahon ng sapatos. Simpleng kahon lang, pero alam niyang ito na yon. Ang kahon ng Pandora ni Kildap. Dinala niya ito sa mesa at binuksan sa ilalim ng liwanag ng kanyang cellphone. Ang kanyang hininga ay napigil. Ang una niyang nakita ay mga SAOK ng credit card. Mga credit card na hindi niya alam na meron si Kildap. Ang mga halaga ay nakakagulat. Daan-daang libong piso ang ginastos sa mga kilalang kasino sa Maynila, Soler, Okada, City of Dreams, mga petsa na sinasabi niyang may business meeting siya hanggang gabi. Sunod ay mga resibo mula sa mga mamahaling alahas. Isang kwintas na may diamante, isang pares ng hikaw. Ang pangalan sa resibo ng padadalhan, Marahuyo Lopez. Ang bawat papel ay isang sampal. Ang bawat numero ay isang patunay ng kanyang katangahan. Hinayaan niyang mangyari ito. Hinayaan niyang lokohin siya ng ganito. Ang lungkot ay mabilis na napalitan ng nag-aapoy na galit. Hindi na siya nanginginig sa takot, kundi sa matinding puot. Kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na kinunan ng litrato ang bawat isang papel, ang bawat resibo, ang bawat statement, ang bawat katibayan ng kanyang pagtataksil. At sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang folder. Isang manipis na folder na naglalaman ng ilang pirasong papel. Nang buksan niya ito, ang huling hibla ng pag-asa sa kanyang puso ay tuluyan ng naputol. Nakasulat sa itaas. Draft. Marital Settlement Agreement. Binasa niya ang mga nilalaman. Ang mga salita ay tila mga anay na sumisira sa pundasyon ng kanyang buhay. Nakasaad doon na voluntaryo niyang isusuko ang lahat ng karapatan sa Maningning Gems. Nakasaad doon na ang Villa Esmeralda ay mapupunta kay Kildap at ang pinakamasakit sa lahat, nakasaad doon na ang buong kustodya ng kanilang mga anak, sina Sinag at Huni, ay mapupunta sa kanya. Si Luningning ay bibigyan lamang ng limitadong visitation rights dahil sa kanyang emosyonal na instability at sobrang pagtuon sa trabaho. Hindi lang ang yaman niya ang gusto nitong kunin. Gusto nitong kunin ang lahat. Gusto nitong burahin siya sa buhay ng sarili niyang mga anak. Napatakip si Luningning sa kanyang bibig. Pinipigilan ang isang sigaw ng sakit at galit. Ang mga papel sa kanyang kamay ay hindi lang basta dokumento. Iyon ay isang deklarasyon ng giyera. At sa pagkakataong ito, hindi na siya susuko ng walang laban. Kinabukasan, isinuot ni Luningning ang kanyang maskara. Isang maskara na gawa sa mga ngiti, malalambing na salita, at kunwari walang muwang na pagmamahal. Inihanda niya ang almusal ni Kildap. Pinlansya niya ang damit na isusuot nito. Hinalikan niya ito sa pisngi bago ito umalis papunta sa opisina. Isang salita na ngayon ay may iba ng kahulugan para sa kanya. Mag-iingat ka, mahal, sabi niya, habang pinipigilan ang pait sa kanyang dila. Ikaw din, I love you, sagot nito at tuluyan ng umalis. Sa pag-alis ng sasakyan ni Kildap, gumuho ang kanyang pag-arte. Napasandal siya sa pinto, ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Ang bawat araw na kasama niya ito ay isang pagsubok sa kanyang katatagan.
Ang bawat sandali ay isang paalala ng pagkawasak na naghihintay sa kanya. Pero hindi siya maaaring sumuko. Hindi pa. Mayroon siyang isang tawag na kailangang gawin. Isang pangalan na ibinigay sa kanya ng isang matalik na kaibigan. Isang pangalan na sinabi nitong kanyang magiging milagro. Attorney Sinagtala Reyes. Gamit ang isang burner phone na binili niya kahapon, tinawagan niya ang numero. Isang boses na kalmado at propesyonal ang sumagot. Ipinaliwanag ni Luningning sa maikling salita ang kanyang sitwasyon. Hindi binanggit ang kanyang buong pangalan. Pumayag ang abogada na makipagkita. Ang lugar, Kapihan Payapa, isang maliit na coffee shop na malayo sa mga lugar na madalas nilang puntahan. Pagdating niya sa kapihan, agad niyang nahanap ang abogada. Nakaupo ito sa isang sulok, nakatalikod sa karamihan. Si Attorney Sinagtala Reyes ay hindi ang inaasahan niya. Mukha itong bata para sa reputasyon nito, matikas sa suot na puting blazer at ang buhok ay nakatali sa isang pulidong bun. Ngunit ang kanyang mga mata, matalas, matalino, at tila kayang basahin ang kaluluwa ng sino mang kausap niya. Mayroon itong aura ng kapangyarihan na hindi maikakaila. Mrs. Santos? Tanong nito, kahit na alam ni Luningning na alam na nito kung sino siya. Tumango si Luningning at umupo. Salamat sa pagpapaunlak mo sa akin, attorney. Sinagtala is fine, sabi nito. Ang boses ay direkta at walang paligoy. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Huminga ng malalim si Luningning. Dito na magsisimula. Inilabas niya ang kanyang telepono at ipinakita ang mga litratong kuha niya kagabi. Ang mga credit card statement, ang mga resibo, at ang draft ng kasunduan sa diborsyo. Habang tinitingnan ni Sinagtala ang bawat larawan, ang mukha nito ay nanatiling kalmado, walang emosyon. Ngunit nakita ni Luningning ang bahagyang pag-igting ng panga nito, ang halos hindi mahahalata na pagbabago sa kanyang mga mata. Nang matapos ito, ibinalik nito ang telepono kay Luningning. Klasikong kaso ng economic abuse at psychological manipulation, sabi ni Sinagtala sa wakas. Malinaw ang kanyang intensyon, gusto kanyang iwan na walang-wala. Sa pagkarinig ng mga salitang iyon mula sa isang estranghero, isang propesyonal, lahat ng sakit na kanyang pinigilan ay tila gustong kumawala. Nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. Unang patakaran, Luningning, sabi ni Sinagtala. Ang boses ay hindi malakas, ngunit puno ng awtoridad na pumigil sa kanyang mga luha. Huwag kang iiyak, hindi sa harap ko, at lalong-lalo na, hindi sa harap niya. Ang mga luha mo ay sandata niya laban sa'yo. Gagamitin niya yan para palabasin na ikaw ang mahina, ang unstable. Mula ngayon, ang galit mo, ang magiging lakas mo. Tumango si Luningning, mabilis na pinunasan ang namumuong luha. Ano ang dapat kong gawin? Maganda na itong mga hawak mo, sabi ni Sinagtala. Tinutukoy ang mga ebidensya. Pero kailangan natin ng mas matibay, isang bagay na hindi niya kayang itanggi sa korte. Ipinatong ni Sinagtala ang kanyang mga kamay sa mesa sa, ito ang plano. Una, magpapatuloy ka na parang walang alam. Ipakita mo sa kanya na ikaw pa rin ang asawa niyang mapagmahal at nagtitiwala. Kailangan nating manalo sa oras. Habang mas komportable siya, mas marami siyang gagawing pagkakamali. Pangalawa, pagpapatuloy nito. Kailangan nating i-trace ang daloy ng pera. Hindi lang ang mga utang niya, kundi pati na rin ang mga perang posibleng inilalabas niya mula sa Maningning Gems. May access ka ba sa lahat ng accounts ng kumpanya? Ako ang CFO. Alam ko ang bawat sentimong pumapasok at lumalabas. Sagot ni Luningning. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Sinagtala. Magaling. Pangatlo, kailangan natin ang patunay ng kanyang relasyon sa babaeng iyon. At kung maaari, mga pag-uusap
na magpapatunay ng kanilang plano. Mag-ingat ka, pero subukan mong mag-record ng mga pag-uusap ninyo, lalo na kung tungkol sa pera o sa hinaharap. Ang lahat ng yon ay tila napakabigat, napakadelikado. Ngunit sa bawat salitang binitawan ni Sinagtala, ang takot sa puso ni Luningning ay napapalitan ng isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman: pag-asa. Mayroon siyang plano, mayroon siyang kakampi. Mahirap ang laban na ito, Luningning. Pagtatapos ni Sinagtala, susubukan kanyang sirain. Gagamitin niya ang mga anak ninyo. Gagamitin niya ang lahat. Handa ka ba? Tumingin si Luningning sa mga mata ng abogada, ang bituin sa kanyang madilim na gabi. Tumango siya, hindi na nag-aalinlangan. Para sa mga anak ko, handa ako sa lahat. Umuwi si Luningning sa Villa Esmeralda na may bigat sa kanyang dibdib, ngunit may bagong lakas sa kanyang mga hakbang. Pakiramdam niya ay isa siyang sundalo na papasok sa isang digmaan, armado ng sikreto at estratehiya. Pagpasok niya sa bahay, ang unang bumungad sa kanya ay ang malakas na tawanan mula sa sala. Nakita niya si Kildap na nakaupo sa sahig, masayang nakikipaglaro sa kanilang kambal, sina Sinag at Huni. Ang eksena ay perpekto, isang larawan ng masayang pamilya, isang maganang kasinungalingan. Nag-angat ng tingin si Kildap at ngumiti nang makita siya. Ang ngiti na dati nagpapatibok ng kanyang puso. "Nandyan ka na pala, mahal," sabi nito. Ang boses ay puno ng pagmamahal. Tumayo ito at lumapit sa kanya. "Kanina ka pa namin hinihintay. Tingnan mo ang mga anak natin. Ang saya-saya nila." Pagkatapos ay bumulong ito sa kanya. "Ikaw talaga ang pinakamabuting ina sa buong mundo." Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang gulugod. Ang pagiging dalawang mukha nito ay nakasusuklam, ngunit naalala niya ang sinabi ni Sinagtala. Ngumiti siya pabalik, isang matamis at mapagpanggap na ngiti. "At ikaw naman ang pinakamabuting ama," sagot niya, habang sa isip niya'y idinurugtong, "para sa ngayon." Nagsimula ang pag-arte ni Luningning. Ang bawat umaga ay isang maingat na isinulat na dula. Siya ang unang gigising para ipaghanda si Kildap ng kape. Tamang-tama ang tamis, gaya ng gusto nito. Siya ang pipili ng isusuot nitong suit, tinitiyak na plansado at walang gusot. Bago ito umalis, hahalikan niya ito sa labi. Isang halik na puno ng init sa panlabas, ngunit nagyayelo sa kalooban. "Kumusta ang araw mo, mahal?" tanong niya tuwing gabi. At habang si Kildap ay nagkukwento tungkol sa mga meeting at transaction, tatango siya at magpapakita ng interes, kahit na ang isip niya ay sumisigaw. "Sino na namang niloko mo ngayon? Saan mo na naman dinala ang babaeng yon?" Ang pinakamahirap na bahagi ay ang mga gabi. Ang pagpapanggap na yakapin ang katawan ng taong sumisira sa kanyang buhay. Ngunit tiniis niya ang lahat. Ang bawat pagpapakita ng pagmamahal ay isang patibong. Ang bawat matamis na salita ay isang pain. At mukhang kinakagat ni Kildap ang lahat ng iyon. Napansin niyang naging mas kampante ito. Mas madalas na itong nag-iiwan ng telepono kung saan-saan. Mas naging bukas ito sa mga problema sa trabaho. Nakikita niya sa mga mata nito ang awa. Awa para sa asawa niyang walang kamalay-malay na malapit nang mawala ang lahat. Ang awa na yon ang nagpapalakas sa kanya. Isang gabi, habang naghahapunan sila, isinagawa niya ang unang hakbang ng plano ni Sinagtala. "Mahal," simula niya, ang boses ay malambing. "Naiisip ko lang, parang ang tagal na nating hindi nakakapagbakasyon. Tayong pamilya lang, parang kailangan nating mag-reconnect." Nakita niya ang pagkagulat sa mukha ni Kildap na agad na palitan ng tuwa. Ito ang perpektong pagkakataon para sa kanya. Isang asawang naglalambing, hindi isang asawang nagdududa. "Magandang ideya yan, mahal ko," sabi nito. "Saan mo naman gustong pumunta? Palawan?"
Amanpulo? Kahit saan, basta't magkakasama tayo. Sagot niya. Idinikit ang kanyang ulo sa balikat nito. Miss na kita, Kildap. Pakiramdam ko, sobrang busy mo na sa trabaho. Iniyakap siya nito ng mahigpit. Babawi ako sa'yo. Sa inyo ng mga bata. Pangako. Naramdaman ni Luningning ang pagmamalaki sa dibdib nito. Ang plano niya ay gumagana. Kinabukasan, mayroon siyang maliit na regalo para rito. Isang itim na kahon na may lasong pilak. Para saan to? Tanong ni Kildap, nakangiti. Wala lang. Nakita ko lang. Naisip kita. Sabi ni Luningning. Binuksan nito ang kahon. Sa loob, isang mamahaling fountain pen. Sleek, itim, na may silver trim. Ang klase ng bagay na ipagmamalaki ng isang negosyanteng tulad niya. Wow! Ang ganda, mahal. Salamat. Para lagi mo akong maaalala kahit sa gitna ng pinakaabalang meeting mo. Sabi niya, puno ng ibang kahulugan. Ang hindi alam ni Kildap, ang panulat na yon ay hindi lang basta panulat. Ito ay isang high-end na recording device, isang silent witness sa lahat ng kanyang mga kasinungalingan. Sa pagtanggap ni Kildap sa regalong yon, tinanggap na rin niya ang simula ng kanyang pagbagsak. Habang si Kildap ay abala sa pagpapanggap bilang isang tapat na asawa, si Luningning naman ay abala sa paghahanap ng katotohanan. Pagkatapos ng masusing paghahanap, kumuha siya ng isang pribadong investigador, isang dating pulis na may malinis na record at kilala sa pagiging diskreto. Ang unang report ay dumating makalipas ang 3 araw. Isang email na may subject na update. Nag-vibrate ang telepono ni Luningning habang nasa opisina siya sa Maningning Gems. Isinara niya ang pinto. Ang puso niya'y kumakabog. Binuksan niya ang email. Naglalaman yon ng mga litrato. Malinaw ang mga kuha. Si Kildap at Marahuyo magkahawak kamay sa ibabaw ng mesang puno ng mamahaling pagkain sa isang restaurant sa BGC. Ang paraan ng pagtawa ni Marahuyo. Ang paraan ng pagtingin ni Kildap sa kanya. Isang pagtingin na puno ng pagsamba. Isang pagtingin na matagal nang ipinagkait nito sa kanya. Halos mabitawan ni Luningning ang kanyang telepono. Ang abstract na sakit ay naging isang konkretong imahe. Ang kataksilan ay may mukha na. Isang magandang mukha na may mapanlinlang na ngiti. Pinunasan niya ang luhang pumatak sa kanyang pisngi. Galit. Kailangan niyang gamitin ang galit. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Kildap, kinuha ni Luningning ang pen mula sa suit nito. Ikinonekta niya ito sa kanyang laptop. May isang audio file. Isinuot niya ang kanyang headphones. Pinindot niya ang play. Ang unang narinig niya ay ang pamilyar na boses ng kanyang asawa. Oh, magiging maayos ang lahat. Huwag ka nang mag-alala. Sumagot ang boses ni Marahuyo, malandi at puno ng kasiguraduhan. Siguraduhin mo lang, Kildap. Pagod na akong magtago. Malapit na, mahal. Konting tiis na lang, sabi ni Kildap. At pagkatapos ay binitawan nito ang mga salitang tuluyang pumatay sa anumang natitirang pagmamahal sa puso ni Luningning. Ang palasyong tinayo niya, mahal, ay para sa tunay niyang reyna, ikaw. Pinatay ni Luningning ang recording, hindi niya nakaya. Ang bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa kanyang mga tainga. Ang kanyang tahanan, ang kanyang kumpanya, ang kanyang buhay, lahat ay ipinapangako na nito sa iba. Isang bagong text message ang pumasok sa kanyang burner phone. Galing ito sa investigador. Maikli lang ang mensahe, ngunit ang epekto nito ay parang isang pagsabog. Target is a frequent visitor at St. Therese Women's Clinic, OBGYN. Napahawak si Luningning sa kanyang bibig. Isang klinika para sa mga babae, isang OBGYN. Isang malamig na tanong ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang tanong na nagdala ng bagong antas ng takot at panganib sa kanyang laban. Buntis ba siya? Para kay Kildap Soliman, ang mundo ay isang malaking chessboard at siya ang grandmaster.
Bawat galaw ay kalkulado. Bawat tao sa kanyang buhay ay isang piyesa na ginagamit niya para sa kanyang tagumpay. Ang kanyang reyna, si Marahuyo, maganda, bata, at gutom sa yaman at kapangyarihan. Isang perpektong salamin ng kanyang mga ambisyon. Ang kanyang mga ture, ang kanyang mga koneksyon, mga kasosyo sa negosyo na napapaniwala niya sa kanyang galing. At si Luningning ang kanyang kastilyo, ang pundasyon, ang matibay na pader na nagbibigay sa kanya ng seguridad at yaman. Ngunit tulad ng isang lumang kastilyo, darating ang panahon na kailangan na itong gibain para magtayo ng bago at mas magarang palasyo. Habang nakaupo si Kildap sa kanyang upuan sa opisina, isang opisina sa loob ng gusaling pag-aari ng Maningning Gems, isang katotohanang lagi niyang kinasusuklaman, pinag-aralan niya ang mga financial statement ng kumpanya. Ang mga numero ay kahanga-hanga. Si Luningning, sa kabila ng pagiging simple at walang muwang, ay isang henyo sa negosyo. At ang henyo na yon ang magiging tiket niya patungo sa buhay na palagi niyang pinapangarap. Hinaplos niya ang bagong fountain pen na regalo nito. Isang magandang regalo, isang patunay na ang kanyang plano ay tumatakbo ng perpekto. Sa mga nakalipas na linggo, napansin niyang mas naging malambing si Luningning. Mas mapagbigay. Ito na marahil ang huling yugto ng pagiging isang martir na asawa bago ito tuluyang sumuko. Kawawang Ning, isip niya na may halong pangungutya. Masyadong mabuti para sa mundong ito. Masyadong mabuti para sa akin. Tumunog ang kanyang telepono, isang pribadong numero. Ngumiti siya. Alam niya kung sino iyon. "Hello, mahal." Sagot niya. Ang boses ay malambing. "Nasaan ka? Kanina pa kita hinihintay." Sagot ng mainip na boses ni Marahuyo mula sa kabilang linya. "Papunta na ako. May tinapos lang dito sa aming opisina." Sagot niya, idiniin ang salitang aming na may bahid ng panunuya. Ang kanilang tagpuan ay isang mamahaling condominium unit sa Makati na nirentahan niya para kay Marahuyo. Ito ang kanilang munting paraiso, ang kanilang pansamantalang palasyo. Pagdating niya, sinalubong siya ni Marahuyo ng isang mainit na halik, ngunit ang mga mata nito ay puno ng pagkabagot. "Ang tagal mo," reklamo nito habang niyayakap siya. "Naiinip na ako dito, Kildap. Pagod na akong maging sikreto mo." "Alam ko, mahal. Konting tiis na lang, okay?" Sabi niya. Hinahaplos ang buhok nito. Binigyan niya ako ng pen kanina. Sa tingin ko, wala talaga siyang kaalam-alam. Ang dali niyang basahin, ang dali niyang paikutin. Umupo si Marahuyo sa sofa. Ang mga braso ay nakakrus sa dibdib. "Kailan pa yung konting tiis na yan? Isang taon na nating sinasabi niyan. Habang ako nagtatago dito. Siya, masayang namumuhay sa Villa Esmeralda kasama ka. Hindi yan patas." Lumuhod si Kildap sa harap nito. Hinawakan ang mga kamay nito. "Makinig ka sa akin, Marahuyo. Masela ng proseso. Kailangan nating makuha ang tiwala niya. Ang abogado ko na ang gumagawa ng lahat. Sa oras na pirmahan niya ang mga papel, magugulat na lang siya na lahat ng pinaghirapan niya ay nasa pangalan ko na. Sa pangalan natin." Ipinakita niya rito ang kopya ng draft na nakatago sa kanyang briefcase. "Tingnan mo, ang lahat ay nakaplano na. Ang kustodya ng mga bata, sa akin. Ang bahay, sa akin. Ang kumpanya, sa akin." Bahagyang kumalma si Marahuyo habang binabasa ang mga dokumento. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Ito ang babaeng minahal ni Kildap. Ambisyosa, walang takot, at praktikal. "Gusto ko yan," sabi nito. "Gusto kong makita ang mukha niya kapag nalaman niyang naisahan siya. Gusto kong ako ang maging bagong Mrs. Soliman sa Villa Esmeralda. At ikaw ang magiging reyna ko," paniniguro ni Kildap. Ang lahat ng ito, sabi niya, ikinumpas ang kamay sa hangin.
ay magiging sayo. Ngunit alam ni Kildap na kailangan niyang bigyan si Marahuyo ng mas matibay na rason para maghintay. Isang bagay na magtatali sa kanilang dalawa, isang bagay na magpapatunay na ang kanilang kinabukasan ay sigurado. Tumayo si Marahuyo at tumingin sa salamin, hinahaplos ang kanyang tiyan. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Kildap sa refleksyon. Mayroong kakaibang kislap sa mga ito. Kildap, sabi nito, ang boses ay biglang naging seryoso. May kailangan kang malaman. Humarap ito sa kanya. Ang ekspresyon nito ay pinaghalong takot at tagumpay. Inabot nito ang kamay ni Kildap at inilagay sa kanyang tiyan. Anong, shh, putol nito sa kanya. Pakinggan mo ang kinabukasan natin. Nakatitig lang si Kildap, naguguluhan. At pagkatapos, dahan-dahan, nauunawaan na niya. Ngumiti si Marahuyo, isang nangiting nagpabago sa lahat, isang ngingiting nagselyo sa kanilang kasunduan. Buntis ako, mahal. Bulong nito, ang mga matay nangingilid sa pekeng luha ng kaligayahan. Magkakaroon na tayo ng sarili nating pamilya. Ang balita tungkol sa posibleng pagbubuntis ni Marahuyo ay parang isang bomba na sumabog sa tahimik na digmaan ni Luningning. Gabi-gabi, tinititigan niya si Kildap habang natutulog ito at iniisip kung ang lalaking ito ay nagdiriwang na sa pagbuo ng isang bagong pamilya habang sinisira ang sarili nilang pamilya. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Sa gitna ng kanyang pag-iisa at pagpapanggap, may isang taong palaging nasa kanyang paligid, si Ginhawa, ang kanilang matanda at tapat na kasambahay. Sa mga nakalipas na linggo, napapansin ni Luningning ang mga kakaibang titig nito, mga titig na puno ng awa at pag-aalala. Minsan, nahuhuli niya itong nakatingin sa kanya mula sa malayo, ang mga matay malungkot. Okay lang po ba kayo, Ma'am Ning? Madalas nitong tanong. Pagod lang sa trabaho, Yaya. Palagi niyang sagot, kasunod ng isang pilit na ngiti. Isang hapon, habang nagkakape si Luningning sa hardin, nilapitan siya ni Ginhawa. May dalang isang plato ng kanyang paboritong puto. Ngunit sa pagkakataong yon, hindi umalis si Ginhawa pagkatapos ilapag ang pagkain. Nanatili itong nakatayo sa kanyang tabi. Ang mga kamay ay nasa likod. Tila may gustong sabihin ngunit hindi masabi. Yaya, may problema ba? Tanong ni Luningning, napansin ang pamumula ng mga mata nito. Hindi sumagot si Ginhawa. Sa halip, yumuko ito at nagsimulang humikbi. Mahinang mga hikbi na puno ng sakit at pagsisisi. Nagulat si Luningning. Yaya Gin, anong nangyayari sa inyo? Tumayo siya at hinawakan ito sa balikat. Patawarin niyo po ako, Ma'am Ning, sabi ni Ginhawa sa pagitan ng kanyang mga luha. Patawarin niyo po ako kung matagal akong nanahimik. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Tumingin si Ginhawa sa kanya. Ang mukha ay basang-basa ng luha. Alam ko po. Matagal ko nang alam. Ang mga pag-alis niya sa gabi. Ang mga tawag sa telepono na akala niya'y walang nakakarinig. Ang amoy ng pabango ng ibang babae sa kanyang mga damit. Natigilan si Luningning. Ang kanyang sikreto ay hindi pala sikreto. Mayroon siyang kakampi sa loob mismo ng kanyang tahanan, isang taong nakasaksi sa lahat. Bakit hindi niyo po sinabi sa akin? Tanong ni Luningning. Ang boses ay mahina, puno ng sakit pero hindi ng paninisi. Natakot po ako para sa inyo, para sa mga bata, sagot ni Ginhawa. At nangako po ako sa mami ninyo noon bago siya pumanaw. Sabi ko, aalagaan kita, proprotektahan kita na parang tunay na anak. Pero pakiramdam ko, nabigo po ako. Umiling si Luningning. Hindi, Iyaya. Hindi niyo po ako binigo. Pinunasan ni Ginhawa ang kanyang mga luha. Mayroon po akong dapat ibigay sa inyo. Matagal ko na itong tinago. Hintayin niyo po ako. Pumasok si Ginhawa sa loob ng bahay
At bumalik pagkaraan ng ilang sandali, may hawak na isang luma at medyo kupas na notebook. Isang simpleng notebook na ginagamit ng mga estudyante. Iniabot niya ito kay Luningning. Ano po ito? Buksan niyo po, sabi ni Ginhawa. Nanginginig ang mga kamay ni Luningning habang binubuklat ang mga pahina. Ang bawat pahina ay puno ng sulat kamay ni Ginhawa, mga petsa, mga oras, at mga obserbasyon. October 17, 2022, 11:45 p.m. Dumating si Sir. Amoy alak. May marka ng lipstick sa kwelyo. Sinabi niya kay Ma'am na galing sa overtime. January 5, 2023, 2:10 a.m. Narinig ko si Sir sa telepono sa study. Kaaway niya ang isang babae. Pangalan na narinig ko, Marahuyo. Sabi niya, ibibigay ko sa iyo ang lahat. Huwag ka lang maingay. March 28, 2023, 9:00 p.m. Umuwi si Sir na galit. Narinig ko siyang bumulong habang paakyat ng hagdan. Kung hindi lang dahil sa pera ng babaeng yun, matagal ko na siyang iniwan. Bawat entry ay isang patalim. Binasa ni Luningning ang mga pahina at sa bawat salita, mas lumilinaw ang lahat. Ang tala-arawan ay hindi lang listahan ng mga kasalanan ni Kildap. Ito ay isang kronolohikal na tala ng kanyang panloloko, ng kanyang pag-abuso sa emosyon, at ng kanyang tunay na pagkatao. Sinulat ko po ang lahat, sabi ni Ginhawa, para kung dumating ang araw na ito, meron po kayong laban, meron kayong katotohanan. Niyakap ni Luningning ang matanda. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat at sakit. Salamat, Yaya. Maraming salamat. Habang patuloy niyang binabasa, natigilan siya sa isa sa mga pinakahuling entry. Isinulat. Ilang linggo lang ang nakalipas. Ang petsa ay tumutugma sa araw na ibinigay niya ang fountain pen kay Kildap. August 12, 24, 10:30 p.m. Nasa study ulit si Sir. May kausap sa telepono. Pabulong lang pero malinaw ang narinig ko. Sabi niya, huwag kang mag-alala, hindi sa kanya ang bata. Paulit-ulit niyang sinabi yon. Hindi niya pwedeng malaman. Hindi sa kanya ang bata. Napatitig si Luningning sa mga salita. Hindi sa kanya ang bata. Sino ang siya? At kaninong bata ang tinutukoy? Ang kanyang isip ay agad na kumonekta sa impormasyong nakuha ng investigador. Si Marahuyo sa OB-GYN. Ang pagbubuntis, ang dugo ni Luningning ay tila nagyelo. Posible kaya? Posible kayang hindi lang siya ang niloloko sa larong ito? Posible kayang si Kildap, ang grandmaster ng panlilinlang ay isa ring piyesa lamang sa laro ng ibang tao? Isinara niya ang tala-arawan. Ang hawak niya ngayon ay hindi na lang basta ebidensya. Ito ang kanilang sandata. Ang susi na magbubukas sa lahat ng kasinungalingan. At ang huling entry na yon, iyon ang bala na tatapos sa digmaang ito. Ang araw ng paghuhukom ay dumating sa anyo ng isang sobrang kulay krema. Inihatid ng isang mensahero, isang Martes ng umaga. Nakaupo si Luningning sa sala, nagbabasa ng libro habang natutulog ang kambal. Iniabot sa kanya ni Ginhawa ang sobre. Ang mga mata nito'y puno ng pag-aalala. Kilala ni Luningning ang logo na nakatatak sa likod ng sobre. Ito ay mula sa law firm na kumakatawan kay Kildap. Huminga siya ng malalim. Ito na. Binuksan niya ang sobre. Sa loob, ang mga salita ay formal at malamig. Ngunit ang mensahe ay malinaw na parang kristal. Isang petisyon para sa diborsyo. Isang summons para humarap sa korte. Hindi siya umiyak. Hindi siya natakot. Sa halip, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa kanya. Tapos na ang pagpapanggap. Tapos na ang paghihintay. Nagsimula na ang tunay na digmaan. Ilang minuto lang ang lumipas, tumunog ang kanyang telepono. Si Kildap. Natanggap mo na ba? Tanong nito. Ang boses ay walang emosyon. Tila isang transaksyon lang sa negosyo ang kanilang pinag-uusapan. Oo, simpleng sagot ni Luningning. Mabuti, sabi ni Kildap. Ning, para mapadali ang lahat, para hindi na madamay ang mga bata, pumirma ka na lang sa kasunduan. Isang kopya niyan
ay ipapadala ko bukas. Magiging bukas, palad ako. Bibigyan kita ng sapat para makapagsimula ka ulit. Ang pagmamataas sa boses nito ay halos nakasusuka. Bibigyan kita, na para bang ang lahat ng mayroon sila ay hindi mula sa kanyang dugot pawis. Paano ang maningning gems? Tanong ni Luningning. Sinusubukan ang kanyang reaksyon. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito sa kabilang linya. Huwag na nating pag-awayan yan, Ning. Alam naman nating pareho na ako ang nagpalago niyan. Mas mabuti kung maiiwan sa akin ang pamamahala. Isang kasinungalingan. Isang napakalaking kasinungalingan. At ang mga bata? Tanong niya. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumirot. Sa akin sila. Mas may kakayahan akong alagaan sila. Huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng pagkakataong bisitahin sila. Doon, sa puntong iyon, ang kapayapaan na naramdaman ni Luningning ay napalitan ng purong galit. Ang kapangahasan ng lalaking ito, ang kawalan nito ng kaluluwa. Ngunit pinanatili niyang kalmado ang kanyang boses. Pag-iisipan ko, Kildap. Ibinaba niya ang telepono. Kaagad niyang tinawagan si Attorney Sinagtala. Nang hapong yon, nagkita sila sa opisina ng abogada. Inilatag ni Luningning ang lahat ng kanyang bagong ebidensya, ang talaarawan ni Ginhawa at ang impormasyon tungkol sa posibleng panloloko ni Marahuyo. Habang binabasa ni Sinagtala ang mga entry sa talaarawan, ang kanyang profesional na kalmaduhan ay bahagyang nawala. Napalitan ito ng isang matalas na kislap sa kanyang mga mata. Ito na, sabi ni Sinagtala. Itinuro ang talaarawan. Ito ang magpapabago sa lahat. Ang mga dokumento ng pera ay magpapatunay ng kanyang kasakiman. Ang talaarawan na ito ang magpapatunay ng kanyang karakter. Ito ang magpapakita sa hukom kung anong klaseng tao talaga ang asawa mo. At paano yung tungkol sa bata? Tanong ni Luningning. Sa ngayon, hahayaan natin sila, sabi ni Sinagtala. Hahayaan nating isipin nilang iyon ang kanilang alas. Gagamitin natin yan laban sa kanila sa tamang panahon. Sa ngayon, ang depensa natin ay nakasentro sa dalawang bagay. Ang kanyang pang-aabuso sa pananalapi at ang kanyang paulit-ulit na pang-aabusong emosyonal at pagtataksil. Bumalik si Luningning sa bahay na may malinaw na plano. Ngunit pagdating niya, isang bagong dagok ang sumalubong sa kanya. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang credit card para mag-order ng pagkain online. Declined. Sinubukan niya ang isa pa. Declined. Tinawagan niya ang bangko. Ang sabi sa kanya, ang kanilang joint savings account, kung saan nakalagay ang malaking bahagi ng kanilang liquid funds, ay na-freeze. Sa utos ni Kildap Soliman. Kasabay noon, isang text message ang pumasok mula kay Kildap. Nakikita mo na, Ning, kaya kong gawing impyerno ang buhay mo. Pumirma ka na lang. Naramdaman ni Luningning ang paghihigpit ng kanyang dibdib. Ang pera ay hindi problema. Mayroon siyang sariling mga account. Ngunit ang kilos na yon, ang paggamit sa pera para takutin siya, para iparamdam sa kanya na siya ay walang kapangyarihan, iyon ang nagpagalit sa kanya. Pumasok si Kildap sa bahay ng gabing iyon, inaasahang makikita ang isang asawang umiiyak at sumusuko. Ngunit ang nakita niya ay si Luningning na kalmadong naghihintay sa kanya sa sala. Hindi ito umiiyak. Ang mga mata nito ay hindi namumugto. Sa halip, ang mga ito ay matatag at puno ng isang apoy na hindi pa niya nakikita dati. Nakatanggap ako ng tawag mula sa bangko. Simula ni Luningning, ang boses ay pantay at malamig. Talaga? Sabi ni Kildap, nagkukunwaring nagulat. Baka may problema lang sa sistema. Huwag na tayong maglokohan, Kildap. Nagbago ang ekspresyon ni Kildap, na wala ang pagkukunwari at lumabas ang tunay na kulay nito, mapagmataas at walang pakialam. Kung alam mo na pala, mas maganda para malaman mo kung sino ang may kontrol dito. Tumayo si Luningning. Dahan-dahan siyang lumapit dito. Bawat hakbang ay puno ng dignidad.
Hindi niya kailangang sumigaw. Ang kanyang katahimikan ay mas malakas kaysa sa anumang sigaw. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Ang mga mata ng lalaking minsan niyang minahal na ngayon ay mata na ng isang halimaw. Mali ka, Kildap, sabi niya. Ang boses ay matatag. Akala mo, kontrolado mo ang lahat. Akala mo ako pa rin ang luningning na kaya mong paikutin sa iyong mga palad. Nakita niya ang bahagyang pagdududa sa mga mata nito. Nagkakamali ka. Pagkatapos ay tinalikuran niya ito at nagsimulang maglakad paakyat ng hagdan. Ngunit bago siya tuluyang umakyat, huminto siya at lumingon. Magkita tayo sa korte. Ang mga salitang iyon, binitawan ng may kapayapaan at determinasyon, ay parang isang sampal kay Kildap. Sa unang pagkakataon, mula nang simulan niya ang kanyang plano, naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang bahagyang kaba. Ang deklarasyon ng giyera ni Luningning ay hindi tinanggap ni Kildap ng basta-basta. Kung akala niyang ang pag-freeze sa kanilang mga account ang pinakamasama nitong magagawa, nagkamali siya. Si Kildap, na nasaktan ng ego, ay nagpakawala ng isang opensiba na hindi niya inaasahan. Nagsimula ito sa mga bulong-bulungan. Narinig mo na ba? Mukhang malapit nang bumagsak ang Maningning Gems. Sabi nila, masyado raw maluho si Mrs. Soliman kaya nalulugi ang kumpanya. Ang sabi sa akin, may problema raw sa management. Si Mr. Soliman na daw ang sumasalo ng lahat. Ang mga chismis ay parang lason na kumalat sa industriya. Sa simula, binalewala ito ni Luningning, gawa-gawa lang. Ngunit pagkaraan ng ilang araw, ang mga bulong-bulungan ay naging mga artikulo, mga blind items sa mga online gossip column na malinaw na tumutukoy sa isang tanyag na kumpanya ng alahas na pinamumunuan ng isang socialite na may problema sa paggastos. Sinubukan niyang huwag pansinin, ngunit ang pinsala ay nagsimula ng maramdaman. Isang umaga, tumawag ang isa sa kanilang pinakamalaking kliyente, isang department store chain. Luningning, I'm sorry. Sabi ng boses sa kabilang linya, isang matagal ng kaibigan at kasosyo. With all these rumors going around, we have to protect our brand. We're pulling our orders for the next quarter. Pansamantala lang naman, hanggang sa humupa ang issue. Parang isang suntok sa sikmura ang balitang iyon. Ang order na yon ay bumubuo sa halos 30% ng kanilang quarterly sales. Pagdating niya sa opisina, ramdam niya ang bigat ng atmosfera. Ang mga empleyado niya ay nagbubulungan sa mga sulok. Ang mga ngiti na dati sumasalubong sa kanya ay napalitan ng mga tinging puno ng pag-aalala at pagdududa. Pumasok siya sa kanyang opisina at isinara ang pinto. Ang katahimikan ay tila nakakabingi. Tiningnan niya ang mga financial report. Malusog ang kumpanya, matatag ang kanilang mga numero. Ang lahat ng ito ay kasinungalingan, isang planadong paninira na ginawa ng sarili niyang asawa. Ginagamit ni Kildap ang impluwensya nito sa media, mga koneksyon na tinulungan niyang buuin para sirain ang mismong bagay na nagbigay sa kanila ng marangyang buhay. Gabi-gabi, umuuwi si Kildap sa Villa Esmeralda na parang walang nangyayari. Nagpapatuloy siya sa kanyang pag-arte bilang isang nag-aalalang asawa. Mahal, narinig ko ang mga balita. Sabi nito isang gabi. Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako. Kung kailangan mo ng tulong sa kumpanya, sabihin mo lang. Ang pagpapanggap nito ay mas masakit pa kaysa sa mga artikulong isinulat laban sa kanya. Isang gabi, hindi na niya makayanan. Pagkatapos niyang patulugin ang kambal, pumasok siya sa kanyang opisina sa bahay. Tiningnan niya ang mga litrato ng kanyang mga anak, ang kanilang mga inosenteng mukha. Para sa kanila ang laban na ito. Ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang pagdududa. Paano kung matalo siya? Paano kung manalo si Kildap? Paano kung mawala sa kanya ang lahat? Ang kumpanya, ang bahay, at ang pinakamasakit sa lahat, ang kanyang mga anak?
Napasubsob siya sa kanyang mesa. At doon, sa katahimikan ng gabi, sa wakas ay umiyak siya. Umiyak siya hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng lahat. Ang sakit ng kataksilan, ang bigat ng pagpapanggap, ang hirap ng paglaban ng mag-isa. Ang pakiramdam na ang buong mundo ay bumabagsak sa kanya. Ito ang sandali na hinintay ni Kildap, ang kanyang pagkabasag, ang kanyang pagsuko. Ngunit habang pinupunasan niya ang kanyang mga luha, tiningnan niyang muli ang litrato ni Sinag at Huni. Ang kanilang mga ngiti ang kanyang naging lakas. Hindi siya maaaring sumuko. Hindi niya ibibigay kay Kildap ang kasiyahang makita siyang talunan. Inayos niya ang kanyang sarili. Pinunasan niya ang huling bakas ng luha. Ang sandaling kahinaan na yon ay tapos na. Pinalitan ito ng isang bagong determinasyon. Isang determinasyong pinatigas ng apoy. Biglang nag-vibrate ang kanyang burner phone. Isang numero na hindi rehistrado. Isang text message. Binuksan niya ito. Ang mga salita ay simple, ngunit ang banta ay malinaw. Tumigil ka na kung ayaw mong masaktan ang mga anak mo. Ang kanyang dugo ay tila umakyat sa kanyang ulo. Ang galit ay biglang pumalit sa lahat ng iba pang emosyon. Hanggang dito, hanggang sa puntong ito, maaaring sirain ni Kildap ang kanyang kumpanya. Maaaring sirain nito ang kanyang pangalan. Ngunit sa oras na idamay nito ang kanilang mga anak, tinawid na nito ang isang linyang hindi na maaaring balikan. Hindi na ito laban para sa pera o ari-arian. Ito ay naging isang laban para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. At si Luningning, bilang isang ina, ay handang pumatay para protektahan ang kanyang mga anak. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Sinagtala. "Attorney," sabi niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong bagsik. "Ayoko nang maghintay. Oras na para lumaban ng harapan." Ang courtroom ay malamig at tahimik. Isang lugar kung saan ang mga katotohanan at kasinungalingan ay nagbabanggaan. Para kay Luningning, ito ang entablado ng pinakamahalagang pagtatanghal ng kanyang buhay. Nakaupo siya sa tabi ni Atty. Sinagtala. Ang kanyang postura ay tuwid. Ang kanyang mga kamay ay kalmadong nakapatong sa kanyang kandungan. Suot niya ang isang simpleng navy blue dress, isang kulay na sumisimbolo sa kapangyarihan at katatagan. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Kildap kasama ang kanyang abogado. Mukha itong kumpiyansa, ang nangiti sa kanyang mga labi ay bahagyang mapagmataas. Sa likuran niya, tahanay ng mga manonood, nakaupo si Marahuyo. Ang kanyang tiyan ay bahagyang umbok na, isang visual na paalala ng kanilang kinabukasan. Ang kanyang presensya ay isang malinaw na probokasyon, isang paraan para ipakita kay Luningning na siya na ang panalo. Hindi sila tiningnan ni Luningning. Ang kanyang atensyon ay nakatuon sa hukom. Nagsimula ang pagdinig. Ang unang nagsalita ay ang abogado ni Kildap, isang matandang lalaki na may reputasyon sa pagiging agresibo. Ipininta niya si Kildap bilang isang ulirang ama at asawa na nagtiis sa isang asawang workaholic at emotionally distant. "Ang kliyente ko, Your Honor, ay sinubukan ng lahat para isalba ang kanilang pagsasama," sabi ng abogado. Ang boses ay puno ng pekeng simpatiya. Ngunit ang kanyang asawa, sa kasamaang palad, ay mas pinili ang kanyang kumpanya kaysa sa kanyang pamilya. Bawat salita ay isang kasinungalingan, ngunit nanatiling kalmado si Luningning, gaya ng ipinayo sa kanya ni Sinagtala. Hayaan mo siyang magsalita. Hayaan mo siyang maghukay ng sarili niyang libingan. Bulong nito sa kanya kanina. Nang si Kildap na ang tinawag para tumestigo, umarte ito ng perpekto. Sumagot ito sa mga tanong ng may lungkot sa kanyang mga mata, na para bang siya ang tunay na biktima. Ikinuwento niya kung paano niya sinuportahan ang Maningning Gems mula sa simula. Kung paano niya isinakripisyo ang sarili niyang mga pangarap para sa tagumpay ng kanyang asawa. Pagkatapos, oras na para sa cross-examination.
Tumayo si Attorney Sinagtala. Ang kanyang presensya ay nagdala ng biglaang pagbabago sa atmosfera ng silid. Mr. Soliman, simula niya, ang boses ay kalmado ngunit may talim. Sinasabi ninyo na palagi ninyong sinusuportahan ang inyong asawa at ang kanyang negosyo. Tama po ba? Opo, attorney. Sa abot ng aking makakaya, sagot ni Kildap, puno ng kumpiyansa. Kung gayon, maaari niyo bang ipaliwanag sa korte ang mga ito? Naglakad si Sinagtala patungo sa lamesa ng clerk at naglabas ng isang serye ng mga dokumento. Ang mga kopya ng credit card statement ni Kildap, ang mga resibo mula sa mga kasino, ang mga resibo para sa mga alahas na may pangalan ni Marahuyo. Ipinakita ang mga ito isa-isa sa malaking screen sa loob ng courtroom. Mr. Soliman, maaari niyo bang sabihin sa amin kung paano nakatulong sa Maningning Gems ang paggasta ng mahigit 2 milyong piso sa Soler sa loob lamang ng 6 na buwan? Nagbago ang kulay ng mukha ni Kildap. Iyon ay para sa mga business meeting, pakikipag-socialize sa mga kliyente. Talaga po ba? Tanong ni Sinagtala. Kabilang ba sa mga kliyente na yon si Miss Marahuyo Lopez? Isang litrato ang lumabas sa screen. Si Kildap at Marahuyo nakangiti habang umiinom ng champagne sa isang VIP lounge ng casino. Nagsimulang mamutla si Kildap. Siya ay isang business associate. Isang business associate na binilhan ninyo ng kwintas na nagkakahalaga ng 250 milyong piso. Gamit ang perang mula sa joint account ninyo ng inyong asawa? Ang bawat tanong ni Sinagtala ay parang isang suntok. Ang bawat ebidensya ay isang pako sa kabaong ng mga kasinungalingan ni Kildap. Ang kumpiyansa sa mukha nito ay unti-unting napalitan ng pagkataranta. Ang kanyang abogado ay paulit-ulit na nag-object, ngunit pinayagan ng hukom ang pagpapatuloy. At Mr. Soliman, pagpapatuloy ni Sinagtala, papalapit na sa huling dagok para sa araw na yon. Maari niyo bang kumpirmahin sa korte na ang babaeng nasa mga litratong ito, si Miss Marahuyo Lopez, ay kasalukuyang nagdadalang tao? Tumingin si Kildap kay Marahuyo na ngayon ay hindi na mapakali sa kanyang upuan. Tumango siya. Opo. At kayo po ba ang ama ng kanyang dinadala? Isang sandali ng katahimikan. Tumingin si Kildap sa hukom, pagkatapos ay kay Luningning, na walang emosyong nakatitig sa kanya. Opo, sagot niya. Ang boses ay halos pabulong. Naglakad si Sinagtala pabalik sa kanyang upuan. Wala na po akong ibang tanong. Sa ngayon, Your Honor. Ang pinsala ay nagawa na. Ang imahe ni Kildap bilang isang biktima ay nawasak. Ngayon, siya ay isang manloloko, isang sugarol, isang sinungaling. Bago tapusin ng hukom ang pagdinig, para sa araw na yon, tumayo si Sinagtala. Your Honor, sabi niya, ang boses ay malinaw at malakas, umaalingaw-ngaw sa buong silid. Bago po tayo magtapos, nais ko lang pong ipaalam sa korte na mayroon po kaming isang sorpresang testigo para sa susunod na pagdinig. Lumingon si Sinagtala at tiningnan ng diretso si Kildap. Isang testigo na magpapatunay sa tunay na karakter ni Mr. Soliman, hindi lang bilang isang negosyante, kundi bilang isang tao. Ang mga mata ni Luningning at Kildap ay nagtagpo. Sa mga mata niya, nakita ni Kildap hindi ang babaeng minsan niyang minamaliit, kundi isang kalaban na handang gawin ang lahat para manalo. Ang kaba na naramdaman niya noon sa kanilang sala ay bumalik. Mas malakas, mas malamig. Sino ang testigo? Ano pa ang alam ni Luningning? Ang pagdinig ay natapos, ngunit ang tunay na laban ay magsisimula pa lamang. Ang pagitan ng mga pagdinig ay puno ng tensyon. Si Kildap ay naging iritable at palaging wala sa sarili. Ang sorpresang testigo ay malinaw na gumugulo sa kanyang isipan. Sinubukan niyang tanungin si Luningning, ngunit ang tanging isinasagot nito ay isang malamig na katahimikan. Sa wakas,
Dumating ang araw ng ikalawang pagdinig. Ang courtroom ay mas puno ngayon. Ang balita tungkol sa madramang unang pagdinig ay mabilis na kumalat. Naroon pa rin si Marahuyo. Ang muka ay hindi na kasing kampante tulad ng dati. Ang prosecution ay tinatawagan ng kanilang susunod na testigo. Sabi ng clerk. Tumayo si Attorney Sinagtala. Tinatawagan po namin sa witness stand. Si Gingang Ginhawa Reyes. Isang bulungan ang kumalat sa silid. Si Ginhawa, ang kasambahay? Tumingin si Kildap sa direksyon ng pinto. Ang mukha ay puno ng pagtatataka. Pagkatapos, ang pagtataka ay naging purong gulat nang makita niya si Yaya Gin, ang babaeng nagsilbi sa kanila sa loob ng halos 20 taon na naglalakad ng may dignidad patungo sa witness stand. Suot nito ang kanyang pinakamagandang bestida. Ang mukha ay seryoso, ngunit kalmado. Anoong kalokohan to? Narinig ni Luningning na bulong ni Kildap sa kanyang abogado. Nang makapanumpa na si Ginhawa, nagsimula si Sinagtala. Ganga si Reyes, gaano na po kayo katagal na nagsisilbi sa pamilya Soliman? Mula pa po noong dalaga si Ma'am Ning. Bago pa man sila ikasal ni Sir Kildap, sagot ni Ginhawa, ang boses ay matatag. Sa loob ng mga taong iyon, ano po ang inyong mga naoobserbahan sa pagsasama ng mag-asawa? Nagsimulang magkwento si Ginhawa. Simple lang ang kanyang mga salita, ngunit puno ng bigat. Ikinuwento niya ang mga gabing umuuwi si Kildap ng lasing. Ang mga maruruming damit na may amoy ng ibang pabango, ang mga biglaang pagbabago sa mood nito, lalo na kapag tinatanong tungkol sa pera. Objection, Your Honor! Hearsay! Sigaw ng abogado ni Kildap. Sustained! Yang Reyes, mayroon po ba kayong personal na nakita o narinig? Tanong ng hukom. Dito na pumasok ang alas ni Sinagtala. Your Honor, sa puntong ito, nais po naming isumite bilang ebidensya ang isang personal na tala-arawan na isinulat mismo ng testigo. Isang kopya ng luma at kupas na notebook ang ibinigay sa hukom at sa abogado ni Kildap. Nanlaki ang mga mata ni Kildap habang binubuklat ang mga pahina, nakikita ang sarili niyang mga kasalanan na nakasulat sa bawat isa. Geng Reyes, sabi ni Sinagtala, maaari niyo po bang basahin ng malakas ang entry para sa petsang March 28, 2023? Kinuha ni Ginhawa ang isang kopya. Huminga siya ng malalim at nagsimulang magbasa. Umuwi si Sir na galit. Narinig ko siyang bumulong habang paakyat ng hagdan. Kung hindi lang dahil sa pera ng babaeng yun, matagal ko na siyang iniwan. Isang malakas na objection. Ang muling umalingaw-ngaw, ngunit huli na ang lahat. Narinig na ng buong korte. At ngayon, pagpapatuloy ni Sinagtala, tila isang konduktor sa isang orkestra ng pagkawasak, mayroon po kaming isang audio recording na nais iparinig sa korte. Ipinakita niya ang fountain pen na regalo ni Luningning. Ang panulat na ito, Your Honor, ay regalo ng aking kliyente sa kanyang asawa. Mayroon itong recording feature. Pinindot ng isang court technician ang play. Ang boses ni Kildap, malinaw at hindi maikakaila, ay pumuno sa silid. Malapit na, mahal. Konting tiis na lang. Sumunod ang boses ni Marahuyo. Pagod na akong magtago. At ang pinakamatinding dagok, ang palasyong tinayo niya, mahal, ay para sa tunay niyang reyna, ikaw. Katahimikan, ang bawat isa sa silid ay nakatingin kay Kildap, na ngayon ay nakayuko, ang muka ay nasa kanyang mga palad. Si Marahuyo naman ay namumutla na parang papel, ngunit hindi pa tapos si Sinagtala. Lumapit siya kay Ginhawa. Geng Reyes, sa inyo pong huling entry, isinulat ninyo na may narinig kayong sinabi si Mr. Soliman sa telepono. Isang bagay tungkol sa isang bata. Maaari niyo po bang ulitin yon para sa korte? Tumango si Ginhawa. Sabi po niya, huwag kang mag-alala. Hindi sa kanya ang bata. Lahat ng mata ay napunta kay Marahuyo, na ngayon ay nanginginig na sa kanyang upuan. Wala na po akong ibang tanong para sa testigong ito, Your Honor, sabi ni Sinagtala.
Ngunit sa halip na bumalik sa kanyang upuan, naglakad siya patungo sa direksyon ni Marahuyo. Ngunit nais ko pong tawagan ang aking susunod na testigo, Miss Marahuyo Lopez. Objection! Hindi siya kasama sa listahan ng mga testigo. Your Honor, may mga bagong impormasyon po kaming nakuha na direktang may kinalaman sa kaso. Matigas na sabi ni Sinagtala. Pinayagan ito ng hukom. Nanginginig na lumakad si Marahuyo patungo sa witness stand. Miss Lopez, simula ni Sinagtala, kayo po ay buntis at sinasabi ninyong si Mr. Soliman ang ama. Tama po ba? O, opo. Nauutal na sagot ni Marahuyo. Kung gayon, bakit po sa aming investigasyon ay natuklasan naming sa mga nakalipas na buwan, bukod kay Mr. Soliman, ay meron pa kayong isang regular na bisita sa inyong condominium unit? Isang lalaki na nagngangalang Anton. Ang pangalang iyon ay parang isang kidlat. Si Marahuyo ay natigilan. Napatingin siya kay Kildap na ngayon ay nakatingin sa kanya nang may pagtataka at unti-unting lumalaking galit. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Sigaw ni Marahuyo. Ang kanyang pagkataranta ay halata na. Hindi po ba't itong si Anton din ang kasama ninyo sa inyong mga pagbisita sa St. Therese Women's Clinic? Tanong ni Sinagtala. Ang boses ay walang awa. Miss Lopez, kanino po ba talaga ang batang dinadala ninyo? Kay Mr. Soliman, na puno ng utang at posibleng makulong? O sa business partner niyang si Anton, na mas mayaman at walang asawa? Hindi na nakayanan ni Marahuyo. Napahagulhol siya ng iyak sa witness stand. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang pangungusap ang kumawala sa kanyang bibig. Isang pangungusap na nagselyo sa kapalaran ng lahat. Hindi niya alam ang lahat, pati ang tungkol kay Anton. Katahimikan. At pagkatapos, isang malakas na sigaw mula kay Kildap. Ano? Sinungaling. Nagsimula ang kaguluhan. Itinuktok ng hukom ang kanyang gavel ng paulit-ulit. Sumisigaw ng order in the court. Ngunit wala ng kaayusan. Ang kastilyo ng mga kasinungalingan ni Kildap ay tuluyan ng gumuho. At sa gitna ng lahat ng yon, nakaupo si Luningning, kalmado, matatag, at sa wakas, malaya. Ang mga sumunod na araw ay tila isang panaginip. Pagkatapos ng eksena sa korte, ang kaso ay naging mabilis at simple. Ang mga kasinungalingan ni Kildap at Marahuyo ay ganap na nabunyag. Ang kanilang mga testimonya ay puno ng butas at kontradiksyon. Sa kabilang banda, ang mga ebidensyang inilatag ni Attorney Sinagtala ay matibay at hindi matitinag. Ang araw ng pagbaba ng hatol ay dumating nang walang gaanong drama. Ang hangin sa courtroom ay hindi na puno ng tensyon, kundi ng isang tiyak na pagtatapos. Binasa ng hukom ang desisyon. Ang petisyon para sa diborsyo ay pinagbigyan sa ilalim ng grounds of psychological incapacity, adultery, at economic abuse na isinampa ni Luningning bilang counterpetition. Ang kustodya ni Sinag at Huni ay ibinigay ng buo kay Luningning. Si Kildap ay binigyan lamang ng supervised visitation rights, isang beses sa isang buwan. Tungkol sa mga ari-arian, ang Villa Esmeralda ay ipinagkaloob kay Luningning bilang bahagi ng danyos. Ang Maningning Gems ay idineklara bilang kanyang solong pag-aari na napatunayang itinatag niya bago pa man ang kanilang kasal at pinalago sa pamamagitan ng kanyang sariling pagsisikap. Si Kildap ay hindi nakakuha ng kahit isang sentimo mula sa kumpanya. Sa halip, inutusan siya ng korte na bayaran ang lahat ng perang ginastos niya mula sa kanilang joint accounts para sa kanyang pagsusugal at para sa kanyang kabit. Habang binabasa ang desisyon, nakaupo lang si Kildap, nakayuko. Tila isang gabi lang ay tumanda ito ng 10 taon. Nawala ang kanyang kayabangan, ang kanyang kumpiyansa. Ang naiwan ay isang lalaking talunan, isang haring nawalan ng kaharian. Si Marahuyo ay wala sa courtroom. Pagkatapos ng kanyang pag-amin, hindi na ito muling nagpakita. Paglabas nila ng korte, sinalubong si Luningning ng mga yakap. Mula kay Attorney Sinagtala
at ginhawa. Tapos na Ning, malaya ka na, sabi ni Sinagdala. Ang nangiti sa kanyang labi ay totoo at masaya. Salamat attorney, utang ko sa inyo ang buhay ko. Sagot ni Luningning, ang mga luha ng pasasalamat ay sa wakas tumulo mula sa kanyang mga mata. Huwag po kayong magsalita ng ganyan, Ma'am Ning, sabi naman ni Ginhawa. Ang tagumpay ninyo ay tagumpay nating lahat. Umuwi si Luningning sa Villa Esmeralda. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, ang pagpasok sa sarili niyang tahanan ay hindi na nagdulot ng bigat sa kanyang dibdib. Ang hangin ay tila mas magaan. Ang mga kulay ay tila mas matingkad. Ang bahay na ito, na minsan ay naging hawla ng kanyang kalungkutan, ay muling naging kanyang kanlungan. Kinagabihan, habang mahimbing nang natutulog ang kambal, naglakad-lakad si Luningning sa kanyang hardin. Ang sinag ng buwan ay nagbibigay liwanag sa mga bulaklak na dati niyang itinanim. Naalala niya ang mga unang araw nila ni Kildap sa bahay na yon, puno ng mga pangarap at pangako. May kaunting kirot pa rin, isang paalala ng isang pag-ibig na namatay. Ngunit hindi na ito ang nangingibabaw na damdamin. Ang nangingibabaw na ngayon ay kayayapaan. Pumasok siya sa loob at nakita niya si Ginhawa sa kusina. Nagtitimpla ng tsa. Hindi ka pa po natutulog, Yaya? Tanong niya. Hinihintay po kita, ma'am. Sagot nito, iniabot sa kanya ang isang tasa. Alam kong hindi magiging madali ang gabing ito para sa inyo. Umupo sila sa tapat ng isa't isa. Sa loob ng maraming taon, si Ginhawa ang kanyang kasambahay. Ngunit sa gabing iyon, siya ang kanyang kaibigan, ang kanyang pamilya. Natatakot ako, Yaya. Pag-amin ni Luningning, natatakot akong mag-isa. Hinawakan ni Ginhawa ang kanyang kamay. Hindi po kayo nag-iisa, Ma'am Ning. Nandito po ako. Nandyan ang mga anak ninyo. At higit sa lahat, nandyan po ang sarili ninyo. Pinatunayan nyo kung gaano kayo katatag. Hindi nyo na kailangan ng sinuman para buuin kayo. Ang mga salita ni Ginhawa ay tumagos sa kanyang puso. Tama ito. Natapos ang kanilang pag-uusap. Umakyat si Luningning sa silid ng kanyang mga anak. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sa liwanag mula sa hallway, nakita niya sina Sinag at Huni na mahimbing na natutulog, magkayakap. Ang kanilang mga mukha ay payapa. Walang kamalay-malay sa digmaang ipinaglaban niya para sa kanila. Umupo siya sa gilid ng kama at hinaplos ang kanilang mga buhok. Sila ang kanyang lakas. Sila ang kanyang mundo. At ngayon, ang mundong yon ay ligtas na. Niyakap niya ang kanyang mga anak. Ang kanyang pisngi ay nakadikit sa kanilang maliliit na ulo. Sa sandaling iyon, sa yakap ng kanyang mga anak, naramdaman niya ang tunay na tagumpay. Hindi ang pagkapanalo sa korte, hindi ang pagbawi sa pera, kundi ang kapayapaan ng pagiging isang ina na nagpoprotekta sa kanyang pamilya. Habang nakayakap sa kanila, bumulong siya sa hangin para lamang sa kanyang sarili. Tapos na ang gabi. Simula na ng umaga. 1 taon ang lumipas. Ang sikat ng araw ay ginintuan. Tumatama sa salamin ng isang bagong gusali sa puso ng Makati. Sa harapan, isang pangalan ang nakaukit sa makintab na metal. The Luningning Foundation. Sa loob, sa isang entablado, nakatayo si Luningning Santos, hindi na Luningning Soliman. Ibinalik niya ang kanyang pangalan bilang isang simbolo ng kanyang muling pagsilang. Ang kanyang buhok ay mas maikli. Ang kanyang suot ay isang eleganteng pulang damit na sumisigaw ng kumpiyansa. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nasa kanyang mga mata. Wala na ang bakas ng kalungkutan. Napalitan ito ng kislap ng karunungan at lakas. Nagsasalita siya sa harap ng isang silid na puno ng mga kababaihan, mga miyembro ng media at mga taga-suporta. Ito ang opisyal na paglulunsad ng kanyang pundasyon, isang non-profit na organisasyon na naglalayong magbigay ng libreng legal na tulong at suporta sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso sa loob ng kasal. 1 taon na ang nakalipas. Simula niya
umitambambambahanam. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Nakatayo ako sa isang madilim na lugar. Pakiramdam ko, gumuho ang mundo ko. Pakiramdam ko, ako ay isang biktima. Ngunit sa tulong ng mga taong nagmamahal sa akin at sa paghahanap ng lakas sa loob ng aking sarili, natutunan ko ang isang mahalagang aral. Huminga siya ng malalim. Natutunan kong hindi tayo binibigyan ng kahulugan ng ating mga sugat. Binibigyan tayo ng kahulugan ng kung paano tayo bumabangon mula sa mga ito. Ang pundasyong ito ay hindi simbolo ng aking sakit. Ito ay simbolo ng aking pagbangon at ito ang aking pangako sa bawat babae na nakakaramdam na sila ay nag-iisa at walang kapangyarihan. Hindi kayo nag-iisa. Meron kayong boses at meron kayong laban. Nagpalakpakan ang mga tao. Mula sa gilid ng entablado, nakangiting nanonood si Atty. Sinagtala at Yaya Ginhawa na kapwa-board members ng pundasyon. Sa unang hanay, ang kanyang mga anak na sina Sinag at Huni, na mas malalaki na ngayon, ay masayang kumakaway sa kanya. Ang maningning Gems, sa ilalim ng kanyang solong pamumuno, ay mas naging matagumpay pa. Ang iskandalo ay naging isang kwento ng inspirasyon at maraming kliyente ang sumuporta sa kanya. Hindi lang dahil sa kalidad ng kanyang mga alahas, kundi dahil sa kwento ng babaeng nasa likod ng mga ito. Tungkol kay Kildap, nalaman niyang nalubog ito lalo sa utang. Ang mga kaso mula sa mga pinagkakautangan niya sa kasino ay nagsidatingan. Si Anton, ang tunay na ama ng anak ni Marahuyo, ay tinulungan si Marahuyo na makatakas sa gulo at magsimula ng bagong buhay sa ibang lugar. Iniwan si Kildap na harapin ang lahat ng mag-isa. Minsan, nakita siya ni Luningning sa isang mall. Mas payat, mukhang pagod, at nag-iisa. Walang galit sa puso ni Luningning. Awa na lang. Pagkatapos ng event, habang papalubog na ang araw, dinala ni Luningning ang kanyang mga anak sa paborito nilang lugar, ang Dalampasigan. Habang nagtatayo ng mga kastilyong buhangin, sina Sinag at Huni, naupo si Luningning sa buhangin, pinapanood sila. Ang hangin mula sa dagat ay sariwa at malinis. Ang tunog ng mga alon ay tila isang himig ng kapayapaan. "Mami, tingnan mo, isang palasyo para sa'yo." Sigaw ni Sinag, itinuturo ang kanilang ginawa. "Ikaw ang reyna." Napangiti si Luningning. "Salamat, mga anak." Lumapit sila at niyakap siya. "We love you, Mommy," sabi ni Huni. "I love you, Moro," sagot niya. Hinahalikan ang kanilang mga ulo. Habang magkakayakap sila, tiningnan ni Luningning ang papalubog na araw sa karagatan. Ang langit ay puno ng mga kulay, kahel, rosas, lila. Isang magandang pagtatapos sa isang araw. Isang magandang simbolo para sa isang bagong simula. Hindi na siya ang asawang naghihintay sa pag-uwi ng kanyang hari. Hindi na siya ang babaeng nagtatago sa anino ng iba. Siya na si Luningning, isang ina, isang negosyante, isang kaibigan, isang tagapagtanggol. Siya ang reyna, hindi ng isang palasyong ibinigay sa kanya, kundi ng isang palasyong itinayo niya mula sa mga guho ng kanyang nakaraan. Isang palasyong matatag, maningning, at buong-buo ng kanya. At sa kahariang iyon, siya ay nagahari ng may kapayapaan, pagmamahal, at walang hanggang kalayaan. Ang kanyang paglalakbay ay nagtuturo sa atin ng isang mahalagang aral. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano tayo katagal magtiis, kundi sa kung paano at kailan tayo pipiliing bumangon. Itinuturo nito na ang pag-ibig sa sarili ang pinakamahalagang pundasyon at sa oras ng kadiliman, ang paghahanap ng hustisya para sa sarili ay hindi pagiging makasarili, kundi isang akto ng kaligtasan. Ang kapatawaran ay posible, ngunit ang paglimot sa aral na dala ng sakit ay isang pagkakamaling hindi na dapat ulitin. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito.
Sana po ay napulutan ninyo ng inspirasyon ang katatagan ni Luningning. Ano po ang masasabi ninyo sa kanyang naging desisyon? At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba at asahan ninyong babasahin namin ang lahat ng yan. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.